For today's video, meron tayong i-repaint na cabinet. Ito yung ating cabinet na kinuha doon sa may-ari. Gamit niya rito na concealed, medyo sira na. Tsaka hindi ito ordinary concealed lang ito. Papalitan natin yan ng soft close na stainless. Yan. Tapos yun, sobrang na yung kalawang niya. Tapos varnish to. Naka-varnish yung kanyang pinto. Actually, lahat to naka-varnish tsaka color white yung sa loob. Yan. Ilagyan na lang din natin ng linoleum para matakpan yung sira ng ating cabinet. Ayan, papasin nyo pati ito, malala na yung tama ng kanyang pintura. Naka-doco varnish to. Ayan, kaso nga lang sa katagalan na siguro, kaya nag-crack na rin yung ating mga pintura. Ayan, ilagyan lang din ng linoleum. Yan yung ating repaint. Yan. Ang procedure ginawa ko rito, tinanggal ko nga muna yung mga pintuan niya para matanggal ko lahat ng hinges niya. At the same time, pati yung kanyang handle. Papalitan ko na rin ito ng flash handle. Medyo nahirapan ako sa pagtanggal ng handle na to. Gawa nga na sobrang kinalawang na nga. Gumamit ako ng impact wrench nung hindi na kaya ng impact. Napilitan akong i-grinder na para matanggal lang natin yung ating handle. Stainless handle yung ginamit niya rito. Ayan, tinanggal ko na. Malala yung naging tama niya nga rito. Papasin nyo yun. Napakalala. Gawa nga ng grinder na nga natin para matanggal lang yung mga screw niya. Yan, medyo malala lang trabaho yon. Lalagyan lang natin siya ng masilya para pumatag siya ulit. At dito sa part ng pinaka tabletop niya, kung papasin nyo yan, ito dugtungan to medyo malaki yung gaps niya. Kaya grinder ko na nga rin yun para matanggal yung mga lumang masilya para maayos pa natin. Tsaka yung mga nanikit na linoleum dito, tinanggal ko na rin siya. Tsaka ako siya sinander. Lahat ng matatanggal na masilya dyan, tinuklap ko na rin para mapalitan natin ng bagong masilya. Once kasi na hindi natin yan tinanggal, magkakaroon tayo ng problema sa ating pintura dito. Once na tayo nag-finish na o nagpintura na nagsimula. Ayan. Ginasgas ko na nga lang masyado to ng todo. Tapos tinuklap ko yung mga dapat tuklapin dito sa ating dating pintura para hindi na tayo magkaroon ng problema pagka nag-primer na tayo rito. Epoxy primer yung gagamitin ko rito bago natin siya masilyahan. Ayan. Lihain ko lang tulo lahat ng dapat lihain. Tsaka dito sa pinakapagitan niya, tulad niya sabi ko kanina, may gaps to Medyo maliit yung gaps niya, kaya kinukut ko pa ito ng kutsilyo para pumasok yung ating body pillar sa part na to. Yan. Hindi kasi papasok yung body pillar dyan, masyado maliit yung, ayun, papansin nyo, maliit yung gaps niya, kaya kinutsilyo ko o pinaluwang ko yung butas para pasukan ng ating body pillar para mag-iwas siya sa crack. Yan. Yan, naka-body pillar itong tabletop na to kaya na sa katagalan, nag-crack na rin itong pinakadugtungan niya. Yan. Kaya kinukut ko siya para pumasok yung body filler. Tapos ito yung pinaka-backing niya. Kung papansin nyo, wala itong pintura. Yan. Sinander ko na rin ito para mapinturahan na rin natin. Pero syempre, bago ko siya pinturahan, tatanggalin ko na lang din yung mga dapat tanggalin dito, mga excess, mga parang mga nakalutang. Then, yung mga ply ng ating plywood na natanggal na para mamasilyahan na rin natin. Para mas maging maganda-ganda naman, makinis-kinis na rin naman yung ating pagpipintura dito sa kahit nalikod lang to. Okay na yun. Sinabay ko na nga rito isander yung ating mga pinto. Sa pinto, medyo malala yung harapang parte. Kaya, yun ang ginasgas natin ng gusto dahil nag-crack na nga yung pinaka-top coat niya. Kaya, ginasgas natin ng gusto para maging maganda yung pagka-primer natin. Ito na nga yung ating mga pinto. Sinabay-sabay ko na nga siyang isander. Dumidikit nga yung pinaka sa masilya dito sa ating liha. Kaya kinukupit ko pa nga siya. Medyo may kaduguan din talaga yung ating pagka-repaint nga rito. Ang gusto nga lang din may-ari dito mapinturahan lang daw. Dahil nga first time kong gumawa sa kanya, kaya kailangan mapakitaan ko din siya ng magandang trabaho. Para kung sakali na magustuhan yung trabaho natin dito, uulit siya o magkapagawa pa siya sa atin ng ibang project. Kung gusto nga lang niya rito, mapinturahan nga lang ng basta. Sabi ko, hindi easy lang yung pagpipintura nga rito. Pero although yun lang talagang napag-usapan namin dito, mapinturahan lang, hindi na siya magsilan. Ako na lang talaga yung nag-ayos ng pintura dito. Kumbaga ako na lang din yung gumawa ng parang para gumanda lalo pa yung magiging resulta na to. At dito sa part ng ilalim na to, mapapansin nyo rito, sira na nga ilalim niya. Ayan. Sa katagalan na nga siguro talaga na to. Ayan, malala na tama.
Kaya bali dalawa tong part dito sa left side tsaka sa right side na to, medyo malalaan yung tama niya. Kaya gumawa ako dito, nilagyan ko siya ng ayan. Gumawa ko ng board dyan, tsaka ko siya tinapal para pumantay ulit yung pagkakatayo na to. Kung sakaling tatayo ulit natin siya, pumantay siya ulit. Ayan. Bali dalawang portion yung nilagyan ko dyan, left and right. Para maganda naman siyang tingnan. Ayan. Body pillar muna ako sa malalalim. Ito yung part ng likod ng ating backing, ng ating cabinet. Kahit talikod lang yan na hindi na nakikita, ginawan ko pa rin siya ng parang kahit paano representable naman siyang tignan. Para maging sulit naman yung binayad sa atin ng ating kliyente. Yan, talagang madugo yan. After ko siyang masilya, ayan, lihain, tapos upurasak ko siya para matanggal lahat ng alikabok niya. Sinabay ko na nga rin dito yung mga pintuan niya. Bago tayo mag-primer. Yan. Mamasilihan natin mamaya lahat ng tama ng ating pinag-grinder na yan. Ito nga, nagmamasilyan na nga ako dito ng pinag-grinder natin para matanggal lang natin yung kanyang handle. Medyo may kalaliman nga kasi yung tama ng grinder dito. Para matanggal lang natin yung pinaka-tornilyo ng handle niya. Sa part nga pala ng ilalim na yan, minamasilyahan ko. Gawa nga ng hindi rin minasilyahan. Nung nag-unang nagpintura to, hindi niya minasilyahan yung pinaka-bottom parts. Kaya yan, minamasilyahan ko na rin ang body pillar yung pinaka-ilalim niya. Para na maging shielded na rin siya. At babatakan ko na nga rin ng masilya yung pinaka-backing niya para medyo pumantay naman ng konti. Baligagin ko lang to ng 2 times para medyo kumapal ng konti yung ating masilya para hindi na masyado makita yung mga malalalim na portion. Ito, nililiha ko na nga yung ating body pillar na nilagay natin kanina. Madali naman matuyo yung body pillar, mga 1 hour, 30 minutes na lang tuyo na yan, lalo pagka medyo maraming hardener kayo na ilagay, talaga mabilis siya matuyo. Ayan, after 1 hour, tsaka ko siya niliha. Niliha ko naman to ng 100 grit para sa ating body pillar. Wet sanding ang ginamit ko nga dyan, kung mapasin yung basa yan. Tapos ito nga yung napagkasunduan namin ng ating kliyente, flush handle yung ilalagay ko rito. Sa pag-flush handle nga yan, kung mapasin nyo dyan, binakat ko yung pinaka-pattern ko ng flush handle, tsaka gumawa ko dito ng butas. Ayan, 35mm yung ginamit ko dyan, yung pambutas natin ng conceal hinges. Para konti na lang gagawin natin dito, o gagawin ng ating router. Bago ko siya i-router, para konting-konti na lang yung i-router natin, para hindi masyadong mahirapan yung router natin once meron na tayong butas. Ayan. Para konti-konti na lang. Ayan, tapos yung simple-simple na yung ating trabaho ng ating router doon. Hindi na siya nahirapan masyado. Once kasi na router lang ginamit natin yan, medyo madugo yun. Maraming alikabok na mangyayari talaga pagka puro router ang ginamit natin. Ayan, make sure lang na pantay. Tapos bubutasan ko naman siya rito ng para sa kanyang tornilyo. Tapos dito magra-router din ulit ako dito para naman sa kanyang design or yung group paikot. Yan, dahil gusto rin ng ating kliyente nga rito na mayroon din group yung kanyang pinto para kahit naman paano mabagon sa tingin, mag-iba naman ang tingin. New look. Yan. Dahil simple lang naman yung aking groove dito. Ayan, 1/4 drill straight bit ang ginamit ko dyan. Ayan, meron siyang groove. After nga ng mag-groovean yan, pinrimer ko na rin yung pinaka-groove natin. After ko siya ma-primer, ayan, minamasilyahan ko ulit siya para hindi lumubog yung pintura natin yung once na nagpintura tayo. Tsaka magandang tingnan siya yung pinaka-groove niya. Hindi siya pangit tingnan. Kaya sa grooving pa lang natin na to, talagang umuubos din tayo ng oras talaga rito para lang gumanda yung ating door. Ito na nga yung ating ginamit dito na Weber epoxy primer. Gagamitin ko dito color gray para sa ating pagka-primer. Pa-primer natin ng buo yung ating cabinet. Yan.
Bali ginawa ko lang to ng 2 times para medyo makapal ng konti yung primer natin para matabunan lahat yung dating pintura niya. Tapos binatakan ko na rin yung pinakaloob niya ng masilya para medyo pumantay din ng konti yung ating trabaho rito. Ito kasi iniiwasan ko rito na ginagawa kapag gumagawa ka rin kasi ko ng cabinet, binabatakan ko muna yung isang buong board bago ko siya i-cut para hindi na ako mahirapan sa pagbatak na to or pagliliha. Ito kasi katulad niya mahirap dukutin, lilihahin, medyo mahirap tayong gagawin niya kapag naka-build na. Pero sabi nga, tulad niya, sabi ko yung may-ari, sabi niya pintura na lang. Ako na lang nag-suggest ako na lang din na gumawa na to para gumanda nga yung ating trabaho sa kanya. Yan, pati itong pinakalabas niya, binataka ko na rin siya para kahit paano kuminis-kinis siya ng konti. Bali 2 times ko nga lang siya binatakan para talagang matakpan talaga lahat ng petas niya. Itong pinaka-top niya, body filler yung ginamit ko sa kanya para medyo matigas-tigas yung pinaka-table top niya. Binatakan ko siya ng body filler paikot. O yung buo na yan, binatakan ko siya ng body filler. At ito lang nga ating binatakan ng ating body filler tsaka ng mga masilya. Itong portion na to binakbak ko to dahil umangat to eh. Ayan, bali dalawang tapat na yan, umangat yan. Ganyan kalaki yung ating binakbak dyan. Tsaka natin binody filler. Dahil natuklap yung kanyang dating masilya, binakbak ko na siya ng sagad para huwag na tayo magkaroon ng problema pagka nag-finish tayo. Baka once na hindi natin binakbak yan at nagpintura tayo ng final, tsaka siya aangat, malaking problema na naman natin yon. Back to 1 na naman tayo ron. Kaya minabuti ko na binakbak na nga lahat ng dapat mabakbak para isang masilya na lang. After matuyo nga ng ating masilya, 1 day ko nga siya pinatuyo. Ayan, sinasander ko naman lahat ng ating mga dapat sanderin. Isa sa matagal nga rin kasi dito magpatuyo, maghintay ay yung pagkapatuyo ng ating masilya. Lalo pagka ganito mga lacquer type o kaya water type na masilya, kailangan pinapatuyo ko siya ng gusto para pagka niliha ko siya, hindi siya dumidikit sa liha. Ganon, yun ang teknik ko dyan. Talagang pinatutuyo ko siya ng gusto para matigas na matigas yung ating masilya. Once kasi na konting oras lang yung nilaan natin sa pagkapatuyo niyan, lalo hindi ganun kaganda yung sikat ng araw, didikit sa liha yung ating masilya. Mapapalakas tayo sa liha. Ayan. Binabanata ko na nga siya rito ng primer. Primer lang muna ulit natin itong buo na to. Then, pagka may ispatin pa siya, iispatan ko pa siya. Actually, lalo yung pinakalabas na to, babatakan ko ulit siya ng isa pang coat para matanggal talaga lahat ng ating petas o yung kanyang mga sirapang mga parts. Pero dito sa part ng loob ay okay na yan. Yan, sanderin lang na ulit natin mabuti yung ating primer. Yan, after ko ma-primer yan, sinasander ko lang siya ng maayos. Ito yung pinaka sinasabi ko, sinander ko nga ulit ito. Yung pinaka groove niya. Pagka yaring matuyo na masilya niya, kailangan tuyong-tuyo masilya natin dyan para hindi dumikit sa ating liha. Tsaka ko siya sa niliha ulit. Ito na nga yung ating final na ginawa. Kaya medyo madilim lang ang ating kuha dahil gabi na nga. Kaya ito yung pinakakuha niya. Pero ito yung ating final. Ayan. Pinalitan natin ng handle, tsaka ng kulay, at tsaka ng concealed hinges. Ito yung coating niya. Gray yan. Although, ang kulay niya is cream color. Ayan. So, madilim lang kasi siya dahil gabi na. Pero, ito yung picture niya.
Yan. Pagka naka-open siya, ito naman yung kanyang open features. Ayan, ganun lang guys, and thanks for watching.